Hello! Welcome back! This is our 8th episode. And this is Eto Na Nga Sis. The podcast. I'm Empress. And I'm Queen. And we are the Shook Sisters. Masaya natin, Yes. ano? Currently, naka-live kami sa TikTok. Yeah, palakpakan naman. Hello! Wow! Ang dami nating audience participations online and on-site. Thank you very much kasi ito ang ating last episode for January. Again, Happy New Year everyone! Belated Happy New Belated Year. Kasi Happy New papalabas Year. natin to end of January. So, belated. Yes. Okay. So, anong topic natin today? Ang topic naman natin today is yung mga hindi alam ng mga tao tungkol sa bata na nasa showbiz. Yes. Kasi sa mga hindi pa po nakakaalam, kami po ng ate ko ay mga Batang showbiz. bata. Lumaki po kami sa showbiz. Nag-ang TV po kami, so masasabi naming mga Batang showbiz. Yun na yun. child actors kami kahit papano. Yes. Sa mga nakakaalala sa amin, sa mga millennials na ka-generation namin. Mga millennials. Marami na, kaming masishare about Oo. So, ano yung biggest misconception tungkol sa mga batang nasa showbiz? Ikaw, tingin mo, on your point of view, ano yung tingin mo na akala nila ganito ang batang nasa showbiz? ikaw. Pinasa mo sa akin yung tanong mo? Pinasa agad. Ako, tingin ko akala ng iba, kapag showbiz ka, tapos ikaw yung batang showbiz, na parang bata ka pa lang, nasa showbiz ka na, parang there's a factor na glamour, and at the same time, in-expect nila na paid Nakaipon ka na. Oo, parang bata pa lang, parang may marami ka ng pera. Lumaki kasi parang siya sa ganun. showbiz, so malamang marami na siyang ipon, gano'n. Oo. Or itong batang to nasa showbiz, malamang bata pa lang, malaki na yung kinikita niyan. Parang ganun eh. Well, living proof. Living proof na naman. Living proof. Wala, tsara. Hindi. Ito nga. Podcast. Hindi, alam mo, depende yan. Oh. Depende, kasi may iba naman talaga na nakapag-ipon, nagabayan, naalalayan ng mga nakakatanda sa kanila. May iba naman din na papanood natin sa balita na naliligaw ng landas, diba, ng mga child actors. Meron din naman na hindi na nagporsige, parang na lang, hindi na talaga ganun ka-glamorous yung life nila, pero parang they just chose to have a normal life na lang, ganun. So, iba-iba siya. Pero for me, parang ikaw, may, ano ba sa tingin mo yung mga misconception pa aside from glamorous life? Ako yun. Na parang, ayun nga, na parang, uy, Parang bata ano pa ka lang, na, so, set ka na for your parang life. ganun. Oo. Pag nag-start ka ng Showbiz. mag-artista, bata ka pa lang. Oo. Hindi po siya ganon. Hindi siya- Sadly, hindi po siya Yeah. ganon. Kasi may mga bata na nag-start ng bata, tapos may tinatawag kasi na awkward stage. True. Ito yung mga age So, na parang, nightmare yan sa mga, more than the kids ha, nightmare yan sa Oo. mga magulang. hindi, tsaka sa mga, actually, bata pa lang kami, sinasabihan na kami na aabot kami doon sa awkward stage. So, parang, ano ba yung awkward stage? Oo Ito yung nga. stage na hindi ka pa teenager na pwedeng ilagay sa love team, pero hindi ka na rin bata para magkaroon ng batang character roles, Perfect. mga ganun. Oo. So, parang awkward stage, hindi nila alam kung saan kanila lalagay. Yeah. So, Magla-love team ka na ba o hindi pa? Parang ganun. Ito yung mga mga era na puro katigyawat. Tapos, Ganon, hindi ka tigyawat, tapos presyo. iba pa yung boses mo. Pagdating sa lalaki, Tapos yung height mo. ay, oo, Di awkward mo- yung height. May iba sobrang hindi lumaki. Oo. Alam yung parang may may boobs may na, boobs pero hindi na malaki maliit. pa, ganyan. Tapos parang mukha kang totoy, pero yung mukha mo naman talaga sobrang ang daming acne. So, medyo hindi pasado yun sa screen pag ganon. Usually, kahit anong galing mo, kahit anong perfect mo sa role, kung Kahit nagkaroon ka na ng awards yung bata ka, actually, kung may pagdating mo problem ng ka ganong edad, eh. sa skin, tapos makita ng director na iba yung rehistro mo sa screen, sa camera,
hindi ka talaga kukunin. Kaya mapapansin nyo, may mga artista dati na bigla na lang nawawala. Hindi na umaabot hindi sila sumisikat pagdating ng teenager. Like, for example, ako, may mga iba na hindi na kasi alam ng mga directors or casting producers kung saan ka ilalagay. Kasi awkward na yung edad mo, wala masyadong role for that age. Or yung mga dati mong ginagawa na roles, marami ng mga bagong dumadating for that. So, true. wala ka na, kick out ka na sa mga ganun, hindi mo na pwedeng gawin yun. So, hindi ibig sabihin, nag-start ka sa showbiz nung bata ka, made ka na pagtanda. Oo, hindi siya, it's not the only way para maihaon ng pamilya. Pero, it can be. Also, it can be a way. Kasi parang, feeling ko hindi man ako dumaan sa awkward stage. Ako medyo, dumaan ako sa awkward Or, stage. ewan ko, parang... Pero nangyari kasi nilagay na lang ako sa mga kontrabida roles. Pero dumating yung time na hindi ako na-build out, nabigyan ng ka-love team. Na na-build up. Kasi parang masyado ako mukhang bata. Or para kinontrabida magka-love ka na team. agad. So ginawa na lang akong kontrabida, parang ganun. So ito, sa mga nakikinig since sa atin sa live TikTok nga tayo live. sa TikTok, sa mga nanonood po ngayon, baka meron po kayong questions, we can answer that. O, para you can join this conversation. So, maliban doon sa misconception nila, ano naman yung totoo? 'Di ba? Pagdating sa batang showbiz, Oh my gosh, ang Totoo. dami niyan. Okay, alam mo ako, parang ngayon na matured na ako, medyo matanda ako at marami na akong mga na-realize na mga nangyari sa akin dati. Ngayon ko lang, parang ngayon lang nagkakaroon ng sagot sa isip ko na hindi ko napansin dati na ang hirap palang magtrabaho ng bata ka. oh, yes. Kasi parang pag nagtitaping ka kasi, wala yan sa bata-bata ka eh. Kung ano yung ginagawa ng mga matatanda, wala kang excuse na bata ka or minor ka. Kung kailangan mong maghintay ng 24 hours, maghihintay ka ng 24 hours. Actually, dati may dole naman. Pero syempre, hindi naman masyadong Hindi ganun nasusunod. Hindi rin ganun ka-strict. So parang wala ka pa rin kawala. So, ayun, ang tagal nung hintayan. So parang yung hard work, kumbaga, yung hard work of, kasi kahit bata ka, you still work like you're expected to work like an adult. So hindi ka pwede malate, dapat on time ka pa rin. Yung script, you're expected to memorize it kahit bata ka, 'di ba? Oo, parang ang tingin nila sa'yo, pag bata ka, yung performance mo dapat Ka-level ng performance ng mga adults. So, At saka, yung part din na napaghahanap ng trabaho, hindi ganun kadali yun. tsaka kawawa kasi nga, just like what I said kanina na kung ano yung, parang hindi nila iisipin kung bata ka. Oo. Kasi usually, di ba, iisipin mo, bata, kawawa naman, bigyan natin ng tent, bigyan natin ng upuan. Di ba? Hindi po ganun. Kahit bata ka, kahit nga newborn minsan wala kang upuan, tapos minsan hindi ka true. bibigyan ng, may mga tent yung artista, pero hindi ka papapasukin dun kasi pang artista lang yun. I mean, yes, artista ka, kinuha kang bata, pero minsan kasi, hindi naman lahat may tent. Nung panahon ko, walang tent. Oo, hindi pa nga uso ng hindi tent uso yung dati. tent. So, parang kung wala kang it's very kotse, limited. kung wala kang kotse, wala kang pagsistayan. Sa daan ka lang. Oo, sa daan sa ka tabi, lang. sa sahig. Ikaw bahala dumiskarte. Kung saan ka pwesto. Oo, kung saan ka pwesto. Tapos, hindi porket tinawagan ka, kunyari, today, taping today. Pagdating mo, kukunan ka na, tapos uwi ka na, hindi ganun. Dadating ka, kung anong call time mo, kahit 6 a.m., 5 a.m., tapos, hintayin mo kung kailan ka tatawagin. Kung hindi ka pa tinatawag, kahit umabot na ng kinabukasan, hindi ka makakareklamo. Oo. Kasi hindi ka nakukunin pag nagreklamo ka. Pero ito naman yung mga batang 90s yung mga batang 90s ng showbiz kasi hindi natin alam. Wala lang natin ngayon. Hindi ko alam kung ano yung bagong rule ngayon sa Dole kasi ang Mas- pagkaintindi alam ko, ko mas ano sila ngayon mas sinusunod yung time. Hindi ko alam kung ganun na ngayon. Pero dati wala masyadong time na sinusundan. Mas strict na ngayon eh. Tapos, At saka mababa ang sweldo. ngayon or dati? Dati.
Pagbata? Talaga? Well, siguro mataas na siguro yun kapag ano. Ewan ko, ano bang... Well, mataas siya sa normal na sweldo ng Talaga ba? normal na worker. Pero sa showbiz, pag bata, mababa siya compared sa mga adults. Oo, ayun. Oo, mababa siya kung... Compared sa mga adults. Pero, ano yung favorite experience mo nung nag-showbiz ka nung bata ka? Like, ano yung favorite show mo? Ano yung favorite mo pagdating sa shooting? Ang gusto kong mga experience ko dati kapag may taping, ang nilolook forward ko is yung mga kasama kong mga bata. Pag may bata din, Oo, no? kasi dati totoo kapag magte-taping ako, ibig sabihin nun, may mga bata rin ako mga kasama. Matik yun, I don't know, for some reason, lagi akong may batang kasama. Ako, So alam ko na may mga bata, so yun yung nilolook forward ko na pwede kami maglaro. ako nilook forward ko kapag pag sa studio gagawin. Malamig. Malamig. Tsaka may pwesto ka, meron kang dressing room. Kasi oo. kapag location, 'di ba? Mas maganda ang buhay. Mas maganda ang Mas buhay masarap kapag ang sa buhay. studio. Kapag naka-location ka, yun nga, kanya-kanyang pwesto, saan ka pupwesto, may part na sa ilalim ka ng puno pupwesto, dun ka 'di ba, gagawa ng upuan mo ng tent mo, 'di ba? So, nilook forward ko, uy, studio shoot to. Parang once upon a time, Maginhawa. usually, di ba? Maginhawa ang buhay. Maganang buhay. Ako kapag meron pa. Kasi before kasi kami mag-artista, nag-start din kasi kami mag-commercial. So, ayun, mga ads, Tapos, kapag I remember, nagkaroon ako ng isang commercial. Sobrang bait nung production sa akin nun. Actually, pag sa iba yung Iba. Ang treatment. Iba yung treatment. Kapag commercial model ka as a kid. Or artista. Versus doon sa artista na sa teleserye or TV show ka nagsushoot, iba yung treatment sa bata. Pagdating sa commercial, mas mabait yung mga mas organized. mas maasikaso sa bata, ganyan. They really care about Medyo VIP. VIP. They really care about your experience as a kid. Pero pagdating sa TV shows, parang yun nga, doon ka expected to act or to work like an adult. Ang favorite ko doon is, ayun nga, nung nagkaroon ako nung isang commercial, after na namin ma-pack up, tinanong nila ako anong gusto ko daw gift na makuha. So, ayun, yung mga free stuff na nakukuha ko, doon ako excited. Ano yung, pagdating sa realities, ano yung hirap na hindi nakikita on cam? Na bawal ka magreklamo, na hindi ka komportable. Pag nagreklamo ka, pwede ka nilang tanggalin eh. Pwede tanggalin, pwedeng hindi ka na nila kunin ulit. Aside from that, sa paghihintay, siguro yung yung pananakot sa'yo bilang isang bata. Gagamitin nila yung pagka-minor mo na wala kang kamuwang-muwang, matatakotin ka. Kasi kapag sa isang eksena may certain role ka, 'di ba, na kailangan mong gawin. So kunyari for this scene, kailangan mong namatay kunyari yung someone, tapos kailangan mong humagulgol. So para paiyakin ka nila, tatakutin ka nila. Gagawa sila ng storya para umiyak ka. So ikaw bilang bata ka, akala mo totoo yun. So parang matotrauma ka in a way. Kasi sasabihan ka nila na, grabe. Hindi ka iiyak? Eto, totoong nanay mo to, namatay. Hindi ka iiyak? Papatayin ko nanay mo. Ganon sila manakot nun. Sinong mahal mo sa buhay? Tapos sasagot ka naman, nanay ko po. Paano pagpatayin ko nanay mo? Sasabihin pa nila sa'yo. Hindi ka iiyak? Tapos, minsan, umiiyak ka naman na, pero it's still not enough for them. Logical effect ng mga ganong pananakot sa bata. Ewan ko kung ngayon ginagawa pa rin yun pero kasi hindi naman ako masyado involved or active sa showbiz. Sana hindi na nila ginagawa. Honestly, nagkaroon ako ng trauma. Alam mo ba yun? Yung sa isang assistant director. Sobra niya akong pinagalitan. As in, mahirap na yung eksena ko. Pinahirapan niya pa ako. Parang yung eksena, kinulong ako sa bahay ng horse.
Tapos di ba parang mabaho, amoy pupo, ganyan. Kinulong ako doon, tapos sinabuyan ako ng mayonnaise, ganyan. So, kinulong talaga niya ako. Parang nag-rehearse pa lang, Kinulong ka na kinulong niya. na ako. Hindi pa kami nagte-take, kinulong na ako. Tapos, sinabuyan niya talaga ako ng mayonnaise. Tapos, parang prepare ka na niya doon sa scene. oo. So, parang traumang-trauma ako noon. Iisipin mo, totoo nangyayari yun kasi wala namang camera, walang staff. Ito yung time na nagalit si Papa. Ah. Na gusto niyang sugurin yung director kasi nalaman niya na ganun yung ginawa sa akin. Oh. Tapos every time makikita ko sa hallway ng ABS yung assistant director na yun, tumatakbo ako, nagtatago ako kasi sa sobrang trauma ko. Oh, shucks. Nakaka-trauma nga yun. May question tayo from Ses. What's your most cherished childhood memory as an actress? Cherished childhood memory as an actress. Sa totoo lang, yung mga katrabaho na mababait. Alam mo, Kasi madalang. Madalang magkaroon ng mabait na katrabaho. Hindi, meron like, for example, sobrang memorable for me si Janice de Belen. Ah. Kasi nakatrabaho ko siya noon, tapos every time nakakasama ko siya, binibigyan niya ako ng tongue twisters. Oh, wow. So pag nagawa ko yung tongue twisters, next shoot namin, bibigyan niya ako ng chocolates. Wow. So doon bibigyan niya ako ng kung ano favorite chocolate ko. Kit Kat, Wow. Cadbury. At na-request mo talaga? Oo, tapos sasabihin niya, pag pag nagawa mo tong tongue twister na to, next shoot, anong request mong chocolates. Tapos next shoot, dala niya yung chocolate, Oh, tapos yung madami sweet pa, naman. gano'n. So parang nilulook forward ko talaga magkaroon ng shooting kasama Anong siya. message mo ngayon kay Miss Janice? Kung nanonood siya. May gano'n. Ito ang camera natin. Dalawa yan. Isa dito, isa dito. Pili ka lang. Ano ang message mo Visit ka. kay Miss Janice? Sana po naalala niyo pa ako. Direct, pa-close up. Huwag kayo maniniwala dyan. Naloloko lang kayo yan. Ang sweet naman. Ay, wala akong ganyang experience. Wala kang ganun experience. Ako, ang pinaka-most cherished ko na is yung nag-audition ako for an MMK role. Tapos, sobrang bigat nung Tapos nakuha ka sa ASAP. Baliktad. MMK. Tapos nakuha ko sa magpakailanman. Layo. Pasok ka na. And then, nag-audition ako sa MMK. Kasi, usually kasi pag sa MMK, hindi mo naman kailangan mag-audition. Oo. Itatawag ka lang. Pero this episode, kailangan ko mag-audition kasi parang sobrang bigat nung... Special episode siya, ganun. Hindi, ewan ko, pero sobrang bigat yung character kasi parang minor siya. Tapos, medyo sensitive Oo. yung role. So, kailangan nilang magpa-audition kung sino yung may Willing. kakayanan. Ako na yung direct! Eto na yan! Ang director nun ay si Direk Rory Quintos. Sobrang galing cherish ko yan kasi nung nag-audition ako, talagang directly sinabi niya sa akin na, first time lang kasi may nagsabi talaga sa akin directly as a child. Kasi minsan, pag may maganda about you, sasabihin niya sa nanay mo di ba? Ang galing ng anak mo. This time, talagang sinabi niya sa akin na parang sabi niya, magaling kang bata, mararating ka. Pero nakuha mo yung role. Malamang! Alam mo, malay ko puri-puri siya. Ang galing mo, ang galing mo. Galing. Pero hindi ka pasok. Ano yun? Sorry, hindi ka pasok, pero ang galing mo. Ngayon, pwede mo. Malay mo, diba? Malamang pasok. Tapos, ang maganda pa doon, after naming i-taping nun, dinala niya ako kay Mr. M. Tapos? Sabi niya, Mr. M, bigyan mo ng show to kasi magaling na bata to. Yun. Saan ka pa? Sobrang cherry. Kaya yung mga sabi mong chocolate. Wala yan. Mababaw sa akin yan. Ngayong nandito ka na, anong message mo kay Direk? Kala mo ako lang, ha? Direct, ready na po ako. Sa mas mature. Kung mas may ima-mature pa po. Hindi lang prostitute ang kaya ko. Ako sa'yo. Okay. Ay, ang dami na tuloy umalis sa TikTok. Oo. Iyan mo sir. Okay, so paano naapektuhan yung family dynamics nung naging artista tayo? Like, paano ba yung pressure? There's no dynamics at all.
Paano yung naging pressure sa loob ng bahay? Ni Kuya? Oo. I don't think naapektuhan kasi parang nagkaroon pa lang ako ng muwang, uma-acting na showbiz na tayo. So parang feeling ko, ito talaga yung buhay natin. Oo, totoo. So walang apektado. Actually, since child actress or bata pa lang nasa showbiz na, lumalaki kami ng parang akala namin yun yung normal world. Yeah, oo. It's normal na may shoot Pag ka. yun yung ganitong kinalakihan mo araw. talaga, akala mo talaga, Oo. yun yung life mo talaga. Akala mo, this is your Oo. normal life. So parang like in normal kids no, na normal for them pumapasok sa school. Sa amin normal yung nag-audition. Normal yung oo, life nag-attend. na namin yun. Uma-acting, magte-taping. Oo. Pag sinabing may taping ka bukas, okay, go, taping. Automatic, tulog ka maaga. Pag sinabi ng director, gising iyak, ka maaga, ganun. Oo, so parang hindi siya yung tipo na katulad ng ibang stories na, ay, pumasok lang sa showbiz, nag-iba na yung ugali. Parang walang ganun kapag pumasok ka ng showbiz, bata ka pa lang. Kasi, bata ka pa lang eh. Feeling mo normal. Nakasanayan mo eh. Ito, ang ganda na tong, question na to from Isa. How did you juggle work and school? Naalala Ay, mo pa? naku, ang hirap. Grabe, no? Ito tulog na Grabe. tulog. Sa school natutulog. Alam mo yung matatapos ka ng shoot ng 5 a.m. Tapos, papasok ka pa sa school. Tapos pagdating mo ng school, antok-antok ka. As in talaga, totoo to grade school, high school, puyat ka na. Grabe. Tapos, magagalit pa yung teacher mo kasi natutulog ka. Ako never ako pinagalitan. Ako pinapagalitan ako. Ako Miss proud Shook, sila sa akin. tutulog ka na naman, Miss Shook. Para akong, pwede ba ma'am, magtatrabaho ako para buhayin yung pamilya ko, no? Parang ganun. Pero totoo, mahirap siya for me, ha? Mahirap. Oo. Mahirap. Tapos magre-review ka. Pag may exam, magre-review ka habang nasa set. Tapos, syempre, hindi naman all the time makakapag-focus ka sa pagre-review kasi syempre, kailangan mo din i-memorize yung lines mo. Kailangan mo din intindihin kung paano yung magiging acting mo dun sa role. Tapos, May call time ka ba? oo, tapos magre-review ka and then syempre kailangan mo din makipag-socialize doon sa mga katrabaho mo kasi part din yun din nun di ba? Yung pagso-socialize. Tsaka, kailangan pang kausapin ni mama yung school. Kasi sumusobra yung absent mo eh. So, kailangan pumunta Oo, sa school grabe. ni mama para makiusap na mag-a-absent pa po siya kasi may taping Wag niyong po i-kick siya. out yung anak Oo. namin. May Kasi- ganun pang mga drama. Kasi kayo lang po yung school na tatanggap. Yung parang may ganong level yung medyo pa eh. sanay. Oo. Ako, I remember, pag may taping, ayun, tinatapos, it's either mag-half day ako, or tatapusin, depende sa call time naman, tatapusin yung school, tapos susunduin na ako ni mama, diretso taping na kami. Sa kotse na ako kakain dadalan ako ni lunch. mama ng lunchbox. Tapos bibihis ka na sa Oo, kotse. sa kotse na ako kakain, diretso taping na kami. Tapos in terms of kapag puyat, nasa school, nakakatawa kasi yung mga close friends ko sa school, ang lagi lang talaga nilang memory sa akin ay tulog. Ako din. Kasi same. di ba, ewan ko ano ba yung mga upuan ngayon, kasi di ba may desk pa yan na ganun. Tapos kapag pinapasleep ka, pag gaganon ka, ako daw nakasleep. Ako din. Tapos, Puro ang tulog magkaiba din sa inaalala atin, nila. tinahayaan ako kasi proud sila sa akin. Ikaw na. Oy, hayaan yung matulog si Empress kasi galing yung taping. Oh, grabe, iba. Kaya Ako mabait sila sa akin. pinapagalitan Huwag niyong ako. istorbohin. Ganyan. Tito ako istorbohin kasi tulog daw ako sa subject niya. Iba ka talaga eh. Iba eh. Ako pinapagalitan ako ng teacher. Miss Shook, tulog ka na naman. Gaganon ako. Tapos parang, oh my God, give me a break. May ganun pa yung nasa isip ko nun eh. Nagka-award pa ako yun sa ibang school. Nung grade 6 ako, lumipat ako, di ba? Oo. Binigyan pa nila akong award. Ano? Dahil sa sobrang absent ko daw, mataas pa rin daw yung grades ko. Sabi nung principal, basta ewan ko kung anong klaseng award yun. Sabi nila, etong student na to, hindi pa mapasok. Madalas wala sa school, pero nakaka-perform daw sa mga grades. Kaya may award ako. Pwede pala yun. Grabe lang, nakakaingit naman to. Iba talaga. Iba yung dynamics. Siguro, hindi ko alam. Siguro sa personality din.
Kasi nung bata tayo, mas ano ka eh. Yung parang Mas- teacher's pet ka. Mga feeling Tapos padibo, ganyan. ako yung rebelde sa school. Oo. Yung talagang makikipag-away ako sa teacher. Tsaka din yung angel face, di ba? Parang, Kontrabida face, magagawa ko. yung sa'yo kasi matapang yung features mo eh. So para siguro kapag inaantok ako, 'di ba? Yung itsura ko siguro resting bitch face. So, ano yung ano naman? Yung hindi mo napaprocess noon at natutunan mo na too late. Siyempre, bagets pa tayo, di ba? Hindi pa medyo wired ang ating mga brain for that. So, Umalis kasi ako ng showbiz ng 18 years old 'di ba? Kung masasabi na hindi ko na-process ngayon, siguro hindi ko na-process nung 18 years old ako na iba yung lifestyle kapag artista ka versus sa hindi ka na artista. Conscious you can ka. get away with things? Hindi. More on, pagdating sa public life, conscious ka na wag kang makikita sa mall nang hindi nakaayos kahit paano. Yung maglalakad ka sa mall nang nakapambahay, nang walang Huwag ka makeup. papahuli na nag-yosi. Huwag ka papahuli na nag-yosi. Nung hindi na ako nag-showbiz, kaya ko na pumunta ng mall nang nakapambahay at walang makakilala sa akin. Parang may ganong feeling na freedom, kumbaga. Tapos, pwede na ako mag-yosi, pwede na ako maglasing-lasing, o pwede na ako makipag-date kahit sino gusto ko i-date. Dati parang isipin mo na baka may makakitang iba, baka bawal, baka iba isipin. Baka kapag hindi ako nag-smile, sabihin ko, suplada ako. Ganun naman eh. Unlike ngayon, kahit magsimangot-simangot ako sa mall, walang pakialam yung mga tao. Kasi hindi Awayin naman mo nila ako lahat. kilala. Ngayon, ipopost ka na nila kung may inaway Oo. ka. Yun yung ano. Ikaw, may ganun ka ba? Hindi ko na-process noon. Oo. Binabayaran ka pala kapag uma-acting ka. Oo. Akala ko kasi laro-laro. Akala ko kasi, sinusunod ko lang yung nanay ko na, anak, Kasi kay mama na pupunta lahat eh. pagda-taping. So, parang hindi mo na-feel na kumikita ka bagets talaga ka pa eh. naman. Oo. Hindi ka naman talaga makakakuha. Pero yung thought na, okay lang natin may taping ka bukas. O, ito, basahin mo. Yan yung eksena mo. O, so, pagdating dun, sabi mo lang, gawin mo lang yung papagawa ni Direk. So, sabi ni Direk, iiyak ka dito. So, gagawin mo lang din, iiyak ka. So, parang ang tagal na natin, ganun yung cycle natin. Hindi mo alam na, ay, trabaho pala to. Na, ano pala siya, totoong trabaho pala siya. Na may kinikita ka palang pera, may sweldo ka pala. O na nakakapag-provide ka pala in such a young age. Grabe grabe yun Oo, totoo yun. Hindi mo nakikita yung value ng money nung time na nagtatrabaho. Kaya siguro, alam mo, isisingit ko lang, no, yung ganong experience na nasanay ako mag-work nung bata ako nang hindi ko alam na binabayaran ako or hindi ko alam yung value ng pera kasi hindi naman ako yung naghahawak ng pera eh. Na kahit ngayong lumaki na ako, there are projects na kahit libre, ginagawa ko, na iisip na hindi ko to gagawin kasi walang bayad. Yung parang walang ganong mindset sa akin. It's more like, gagawin ko siya kasi enjoy ko siya gawin. Dahil din siguro na nung bata tayo, hindi kasi tayo nakaka-experience na, pag sumayaw ka May dyan, reward. may pera kang makukuha. Walang ganun. Walang reward. Walang Oo. reward. May question from John dito sa TikTok. May naging paborito ka bang genre na gawin as you grow up? Paborito, wala. Kasi wala naman akong choice nun eh. Pero, sanayan na lang. Nasanay na lang talaga ako sa drama. Kasi yun naman yung laging binibigay sa akin eh. So, I thought na... So, enjoy ka dun sa iyak-iyak? Hindi na enjoy. drama? Hindi enjoy. More on sanay na lang. Na para bang in-accept mo na lang na, okay, para ako dito kasi Accept ko na to. Ganun. kasi in real life, same. Hindi. Parang, ayun nga, parang in-accept mo na lang na sanayan na lang. Kasi nga, never ka naman binigyan ng choice na, may offer ka, ito or ito, o alin din gusto mo. Hindi naman ganun eh. Or parang, may taping ka, gusto mo ba? Hindi naman ganun eh. Ano siya eh, parang, may taping ka bukas ha. Parang, never ka naman binigyan ng choices. So parang hindi ko na kung may favorite ba ako or what. Parang ano na lang, come what may, ganun. So ngayong adult ka na, ano yung natutunan mo na bit-bit mo ngayon?
Natutunan mo dati na dala mo pa rin hanggang ngayon. Natutunan ko during Oo. those times na nag-aano tayo, Artista ka. showbiz. Oo, nung bata. Nung bata. Wala, kung alam ko lang yung ano ko, kung alam ko lang yung right ko na hindi dapat ako tinatakot-takot ng ganun, di ba? Siyempre, hindi ko... So ngayon, aware ka I na wouldn't kasi allow. na hindi okay yung Oo, kawawa pananakot naman. na gano'n. At saka alam mo ngayon, kapag nagtitaping ako, tapos nakakakita ako ng mga bata, sobrang aaawa ako. Tapos, nothing against parang ano lang, it's just a feeling lang naman. Parang, mayroon akong question dun sa parent, na parang, bakit po? Oo. Pero, gusto of ba talaga course, ng bata or kailangan ng oo, pamilya? yun din yung number one Ganun dun diba? Iba yung gusto Alam talaga ng ba bata natin eh. kung gusto ng bata? Oo. Or pwede naman kasing baka magustuhan, try lang. Iba-iba Oo. din naman kasi. Pero syempre, ayun nga, iba-iba din naman ang rason kasi 'di ba kung may offer naman opportunity, ba't naman hindi? Pero meron kasi newborn. Ayun lang, mahirap yun. Bakit? Oo, true. Doon ako Mahirap na parang yun pag ewan newborn. ko. Paano na? Ako Pa-meltdown. siguro, ang pinagkaiba kasi natin, tumigil ako sa showbiz, tapos ikaw nagstay. So ako, masasabi ko, ang dami kong nadala from my childhood showbiz experience up until na lumaki ako na naging part ako ng mga working people. So parang ang nadala ko yung being on time, yung schedule. Grabe, napaka-strict ko sa sarili ko sa schedule. Kasi nasanay ako na, di ba, pagdating sa shoot, bawal ka malate. Di ba, bawal ka malate. Tatalakan ka kagad. Oo, or may maririnig ka na sa staff na pagchichismisan ka kapag yan, si At saka, grabe laging naman tayo late. takutin ni mama nun. Oo, yung part na yun, bawal ka malate. Yung pangalawa, yung umaangal sa trabaho. Yung parang, ano ba yan? Gagawin ko na naman to. Bawal ganito. Oo, bawal umangal. Bawal umangal. Kasi, So, hindi mo tuloy alam yung right mo. oo. Diba? So, ngayon, pagdating sa work, parang hindi normal sa akin yung mag-complain na ang dami ko na naman gagawin, ang dami kong meetings, Talaga ang ba? dami Parang kong... iba yung narinig ko doon kanina sa sinasabi mo. Actually, natuto na lang ako sa mga katrabaho ko. Pwede pala Pwede pala umangal. Pero hindi, totoo. Yung mga ganong factor, tapos yung mga deadlines, dahil nga, bawal nga malate. Oo. Very Parang ako sa deadline ko. respect sa no? Sa time. Mostly sa profession. time. Oo, sa In profession. fairness, sa time. kasi sa showbiz, grabe din ang respect talaga na ibibigay sa'yo at hindi maibibigay sa'yo. Yung matututunan mo. Oo, yung tinuturo sa'yo. Oo. Tsaka how to, socialize. Part din PR, yun, ganon. PR. Kasi kahit mahihain ako nung bata ako, nakikita ko yung mga tao sa paligid ko. How they make small talks, how they interact. Kahit yung mga simpleng si wardrobe, nakikipag-usap kay makeup artist, si makeup artist, wala akong nakikipag-usap. ganyang observation dati. Oh, very observant kasi ako. Talaga ba? Very observant. Okay, so, light advice. Ano ba yung advice mo sa mga batang pumapasok sa showbiz ngayon? You have to know that you like it. Oo, it's important na hindi ka nag-showbiz dahil yun yung gusto ng magulang mo sa'yo. Kahit bata ka pa lang ewan ko kung yung makikinig sa ating mga batang mga 10 years old, 9 Or years sa old daw. parents, siguro. Or sa parents, no? Advice sa parents. Actually, advice sa parents na sana wag pilitin yung bata na mag-showbiz dahil lang yun yung pangarap niyo growing up or you think na show business yung Is the key. makakaahon sa kahirapan. Yes, maganda siyang experience. Maganda siyang experience dun sa bata kasi kakaiba. Pero yung pressure na dapat makuha mo tong trabaho na to, dapat kumita ka this much or dapat sumikat ka as much, ganyan. Siguro as much as possible, wag masyadong i-pressure ng ganun. Tsaka wag kasi bata takutin. Oo. Wag gamitin yung pagiging bata para makalamang. Oo. Wag takutin. Siguro support. Kasi pwede namang hindi pa alam ng bata anong gusto niya. Oo, So, ipapatry totoo. mo. Pero once na talagang
maging sabihin niya talaga na hindi talaga ito yung para sa akin. Oo. Siguro, Pagpilitin. kung kayang suportahan na lang yung bata. Well, naintindihan ko naman na sa hirap ng buhay, kahit may choice yung bata, hindi mo pagbibigyan kasi nga, alam mong ito lang yung pag-asa natin 'di ba? Pero yun lang, just be careful and expect mo na lang na magkakaroon ng side effect yun sa relationship nyo, Oo. ng side effect yun sa bata kapag Sa mental pinilit health ng talaga. bata growing up. Kaya maraming, if you've noticed din, marami ding mga child actors na parang napupunta sa mga like nalululong sa drugs, yung magkakaroon sila ng bisyo kasi hindi natin alam, it could be because of the pressure to provide, to be good at a really young age and also to have that different kinds of roles. Iba din yun na paiba-iba yung roles natin growing up. Oo, Hindi mo alam kung ikaw ba talaga si Elsa or ikaw si Telma. Yung mga Elsa at Anna kasi. diba? So parang yung identity ng bata minsan nawawala eh. Hindi mo alam kung ikaw ba si Marites o si Mariton. So, Di tsaka, bata ka pa lang, ganun ka na. Oo. Parang, yun na yung nag-ano sa mind mo, no? Yun na yung nagbuo ng mind mo. oo. So support ng magulang, not just isipin na yung pilitin ba, yung pressure na kumita, sumikat, galingan. But intindihin din yung part na bata to and meron namang Ibang ways. or pwedeng, 'di ba? Hindi naman At saka, kausapin niyo po yung anak Oo, mo. kausapin, tanungin. Kung okay pa po ba siya. Oo, ito ba talaga yung gusto mo? Or, just kahit, syempre minsan gusto mong ipilit na wala kang choice, anak, ito lang talaga yung Trabaho pag-asa natin. natin. Pero, minsan kahit na pinipilit ka, okay lang pero Iba din yung mangangamusta maramdaman sa'yo mo lang eh. yung support na Oo. kahit mahirap to pero alam ko namang supported mo ko. Alam ko namang you see me and you hear me. That's enough for me. For me important yung tanongin nyo, kamusta sila, kung gusto ba nila Oo. magpahinga, kaya pa ba nila, kahit mga simpleng ganun lang. Tsaka yung part din na wag natin kalimutan yung part na paramdam dun sa bata that they are enough, you are enough. Na kahit hindi ka sumikat, hindi mo makuha yung trabaho na yan, na hindi ka Okay lang sobrang yan. galing or manalo ng awards, Okay lang yan. okay lang, you're enough. So I think yun I think this is enough. Oh, this is enough. It's more than enough. Enough na to? Enough na to. Okay. Saan dito na naman tayo? Umabot ka na ba dito sa bandang huli at sa dulo ng aming podcast? Oh my gosh. Congratulations. Congratulations. Siyempre, before that, we wanna thank TikTok Live Yes, thank you. for staying with us. And kung sino man po nga ang umabot, eto na ang tanong para sa'yo. Ready ka na ba? Ang tanong, anong gusto niyong itanong? Ano gusto mo ito ang tanong. Ano gusto mo Anong itanong? gusto niyong itanong? Tungkol sa paglaki sa showbiz. Ano gusto niyong itanong? Ayan ang tanong. O baka may mga Baka may mga gusto kayong itanong. parents na interested. Magpasok ng anak sa showbiz. Just call my number. Agent And na po. I'll be there. Agent na po kami ngayon. Papasigatin po namin yung anak na. Marami akong kilala dyan. That's it, Pansit. Yes, thank you so See you in much. February, everybody. Yes. Thank you so much for listening and thank you for reaching up until this part at up until the end of our podcast. So, kung umabot ka dito, please give us 5 stars sa Spotify. And also, don't forget to follow us on Instagram and TikTok. Eto na nga, sis. Like, share, and subscribe. And abangan nyo yung mga aming pa-surprise live
TikTok live para makapasali ka. Yan, ito ngayon, Malay nagla-live nyo. sila, mapasali ka sa aming kwentuhan. Pwede na rin tayong magsama-sama live. Uy! Diba? Ambitious! Ambitious! Thank you. Until next time. Thank you, everyone!